Sabado naman ngayon ay maaga kaming nagising ni Mama para makapaglaba. Maaga ding nagtungo sa bukid si Papa dahil may deliver silang kamoteng kahoy ngayon sa kabilang bayan. Kagabi lang din ako nakapagpaalam kay Mama at Papa kung papayagan akong pumunta sa birthday ni Drew na pinsan ni Bea. Hindi nila kilala ang celebrant pero ang classmate ko ay kilala nila dahil ilang beses na rin itong nagpupunta dito kasama si Cristel. Anong oras ka makakauwi mamaya? Tanong ni Mama habang nagsasampay. Piniga ko muna ang isang damit at inilagay sa timba nang lingunin ko si Mama. Siguro po mga 6 or 7 ng gabi, Mama. Sagot ko. Huwag ka magpapagabi anak. Bawal ka magiinom. Umuwi ka na maayos at ligtas. Paalala ni Mama. Opo, hindi ako magtatagal doon. Tiningnan ako ni Mama ng matagal pero hindi na nagsalita pa. Ang makulit kong pamangkin naman ay inaskaso ko na rin sa kanyang pagligo. Naging busy kami hanggang sa magluto ng pananghalian si Mama. Hahatiran na lang daw ng pananghalian si Papa. Gusto po sasama lola ko. Nangahaba ang uso ni Tricia habang pinapanood ang kanyang lola. Sandali lang ako doon na po. Dito ka na lang. Kakain kayo ni Tita Tina mo. No, I want to see my lolo. Sama ako. Sasama ako. Nagpapadyak pa si Tricia at nagsisimula na naman itong magmaktol. Nagkatinginan tuloy kami ni Mama, pero nagsimula nang mag-iiyak sa Tricia nang hindi ito pinansin ng kanyang lola. Kahit ilang beses ko na itong pinatahan ay nag-iiyak pa rin. Sa sobrang pagmawa ay nagkanda suka-suka na. Kaya ang ending ay isinama na lang ni Mama para tumahan na. Nagdala na lang tuloy ng ekstrang damit, dede at baon. Ganoon na rin sa merienda ng bata dahil baka biglang maboring sa bukid, at least may pagkaing nilalantakan. Hinatid ko pa sila sa sakay ng tricycle para hindi mahirapan si Mama sa maraming bit-bit, kahit na sandali lang naman sila doon. Kaya nang makaalis sila ay saka ako kumain ng tanghalian at nagpatuloy sa gawaing bahay. Pagod na pagod akong nagpahinga sa kwarto ko. Hindi pa ako nakakaligo dahil bala kong mamaya na pagka-aalis. Sa labong ang kilay ko dahil sunod-sunod pala ang message sa akin ni Bea. Kahit si Drew ay may chat din. Be, kita-kits later ah. Susunduin kita mamaya. Isasabay ko na rin si Cristel. Ay, hello girl. Hindi ako makakasundo sa iyo today. Nagpasama ang mami ko. May daraanan kami ngayon at baka malate kitang sunduin. Pwede ikaw na lang? Don't worry, ako nang bahala sa pamasahe mo pagdating mo dito. I'm sorry talaga. Parang tinamad tuloy ako bigla na pumunta. Tiningnan ko ang chat ni Drew. Hi Tina, hindi ka masusundo ni Bea. Pasensya na. I can pick you up. Napasingap ako pagbasa ko. 1 hour ago na ang chat na iyon kaya nag-reply ako. No worries, ako na lang pupunta. Birthday mo kaya? Mabilis pa sa hangin na nag-reply si Drew. Okay lang ba talaga sa'yo? Nakakahiya kasi. Ikaw pa naman ang special guest ko. Napaikot na lang ang eyeballs ko sa reply nito na may paawa effect na emoji pa. Kahit hindi naman kaawa-awa ang sinabi. See you later. Nag-reply si Drew pero hindi ko na sinin pa. Bahala na siya. May ilang oras pa naman bago ako maghanda kaya nag-alarm ako para kahit paano ay makaidlip man lang ako kahit isang oras. Gusto ko sana i-video call si Mama kaso hindi ito online. Hindi ko rin kasi sigurado kung anong oras ang uwi nila Mama at Tricia dahil hindi naman gumagamit ng cellphone doon sila Mama at mahina internet. Pwera na lang kung tatawag o magta-text ito. Humiga na ako at naramdaman ko ang pagod sa katawan. Nilagay ko pang unan sa may paanan ko para ma-relax. Hindi ko na namalaya na nakatulog na ako. Napaiktad ako nang maramdaman ko ang pag-vibrate ng cellphone. Kahit sobrang nakakaantok ay kinapa ko sa ilalim ng una ng cellphone ko at hindi ako makapaniwala na nakaisang oras na kaagad ako dahil pakiramdam ko ay kakaidlip ko pa lang. Sino walang yaba ito? Asar ko. Halos magsuntukan ang kilay ko dahil sa numerong hindi nakarehistro sa contacts ko. Ang mas nakakabuisit pa ay 15 minutes pa lang akong nakakaidlip dahil sa walang hiya na tumatawag. Hindi ko ito sinagot at tinayaan lang na mag-ring hanggang sa mamatay ang tawag. Pero ilang segundo lang ay tumawag na naman ito. Pinapanood ko lang ang tumatawag dahil wala akong balak na sagutin iyon. Hindi lang kasi 2 beses itong tumawag dahil nakaapat pa nga. Makalipas ng ilang minuto ay tumigil sa pagtawag ang numero pero ganoon na lang ang gulat ko nang mag-text ito. Hi Tina, are you busy? Why were you not answering my calls? Are you still in your house? Gago ka, sino ka ba? Hindi ko ito sinagot. Alam kong hindi ito mga kaibigan ko dahil hindi naman na sila mahilig mag-text or tumawag. Mas preferred nila ang chat sa messenger.
Lalong hindi ang birthday boy na si Drew dahil hindi ito ang numero niya. Hindi man ito nakasave sa contacts ko ay hindi ito kanya. May pa-English pa itong nalalaman. Binura ko ang text messages nito. Bala kong umidlip ulit pero hindi pa nagtatagal ay napamulat ako. Wisit naman? Napapabadyak na lang ako sa unan sa inis. Sayang ang oras. Nakatulog sana ako. Bumangon na lang ako dahil no choice na rin naman. Kinuha ko ang towel at lumabas para maligo na. Paglabas ko ng banyo ay hindi agad ako nagbihis. Nagsuot lang ako ng underwear habang nakapulupot pa rin ang towel sa katawan ko at ganoon na rin sa buhok ko. Umupo ako sa kama at kinuha ang cellphone nang makita ang text messages ng unregistered number. I'm on my way. I'm waiting over here, Tina. Nag-snacks ka na ba? I can buy if you want. Hindi ako magician pero parang nakukutuban ko na kung sino nagtatext sa akin. Paano niya nalaman ang phone number ko? Ilang tao lang din naman ang nakakaalam sa numero ko. Binigyan ng magulang ko? Nakakapagtaka naman kung ganito kalakas ang loob niyang ipagtanong pa sa magulang ko. Hindi kayo scammer ito? Wisit, nagtayuan ng mga balahibo ko sa katawan. Baka hindi lang ito scammer at baka isa itong miyembro ng sindikato at ako ang gusto niyang biktimahin. Kaya ganoon na lang kung makapaglapit sa pamilya ko. Yung mga tattoo niya sa katawan, may meaning kaya iyon? Diyos ko, kung sa Japan may Yakuza, dito rin kaya sa Pilipinas, meron at iba lang ang pangalan? Nagya ka. Kahit gaano ka pa kagwapo at kabango, hindi mo ako makukuha. Nakatitig ako sa cellphone ko na para bang si Lander mismo ang kaharap ko. Siguro nga, simula ng oras na ito at sa susunod pa mga araw at panahon, ay iiwas na ako sa lalaking iyon. Mahirap na. Tumayo ako at nagsimula na magbihis. Nagsuot ako ng maluwag na t-shirt na kulay brown at high-waisted trouser na kulay cream at nagsuot ng belt para bumagay sa style. Tinarnuhan ko ng white rubber shoes. Kinuha ko ang tote bag ko na may print na flowers. Inilagay ko rin ang regalo ko para kay Drew. Hindi syempre mawawala ang cellphone at wallet ko. May pouch din ako na may lamang pressed powder at lip tint. Nagdala na rin ako ng payong in case na umulan. At syempre hindi mawawala sa akin ang maliit na spray na ang laman ay tubig na may durog na sili at maraming paminta. Pang-emergency ko lang iyon kapag may masamang nangyari sa akin ay mangingisay naman sa sakit ang nilalang na iyon. Humarap ako sa salamin, naglagay ng pressed powder at lip tint at nagkilay na rin. Hindi ko naman kailangan ng sobrang kapal na makeup dahil bukod sa hindi ako marunong mag-makeup, ay wala din naman akong ganoon. Masaya na ako sa tatlong ginagamit ko sa mukha para lang wag maging maputla. Ilang segundo ko nang tinitigan ang itsura ko. Ayos lang naman kung plain lang ang itsura ko. At least, pang-aesthetic ang datingan. Hindi na ako nagpabango. Masaya na ako sa sarili kong amoy, lalo na sa inilagay kong keratin sa buhok. Kinuha ko suklay para ayusin ang mahaba kong buhok. Kumuha ko ng kulay itim na Sanrio. Tinalian ko ang buhok ng kalahati lang at inipit sa hinaram kong clip ribbon ni Tricia na kulay puti. Naglagay ako ng konting bangs sa magkabilang side at nagpa-cute sa harapan ng salamin. Ay, ba't ba ako nag-aayos? Wala naman akong papagandahan doon. Napailing na lang ako sa sarili ko. Lumabas ako ng kwarto. Sinigurado kong maayos ang bahay at walang nakasaksak sa outlet. Lumabas ako ng bahay at inilak iyon. Nagpadala na lang ako ng text message kay mama na umalis na ako. Nagchat na rin ako kay Bea na on the way na ako. Nakasend ko pa lang nang biglang tumawag si Bea. Hello? Sagot ko. Hello, Be? Oh, sorry talaga, hindi kita nasundo. Ayaw mo naman nasunduin ka ni Drew eh. Ayos lang, ano ka ba? Bumuntong hininga ito. Kasama ko sa Cristel, may dinaanan kasi kami at papunta pa lang din kami sa bahay ng pinsan ko. Ah, andun na rin palang crush kong si Neil. Masayang balita ni Bea na parang kinikilig pa. Oh, congrats sa'yo. Napangisi ako. Of course, I claim it. Sabay tawa na parang kinikiliti sa singit sa Bea. O siya, kita-kits na lang later. Itatago ko na ang phone ko. Mahirap nang mahablutan, wala pa naman akong pambili. Pagbibiro ko kahit hindi pa nga ako nakakalabas ng gate. Okay. Ingat ka. Love you. Bye. Napailing na lang ako kay Bea. Pagbukas ko ng gate ay naglaglagan ng maliliit at nabubulok na kalawang. Kawawa naman ang gate namin. Hindi pa ata ako pinapanganak ay nauna na ang gate namin kaya ubod na ng tagal. Kapag ako talaga nagkatrabaho ay unang-una ko talaga ipapagawa ay ang gate namin. Nire-repair na lang talaga ito ni Papa para umayos pa. Saktong paglabas ko ng gate ay napadiretso ang tingin ko sa kabilang tawid sa tindahan ni Aling Marites. Halos lumukso ang puso ko sa nag-iisang tao na maangas na nakaupo sa harapan ng tindahan. Si Lander na nagbubuga ng usok ng sigarilyo habang nakabukaka.
Nang magtama ang mata namin ay ilang segundo kami nagkatitigan. Bago pa ako nito ma-hypnotize ay sa ibang direksyon na ako agad tumingin. Hindi ko alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko kay Lander, samantalang mukha lang naman itong tambay. Kahit sobrang gwapo nito at napakabango palagi, ay hindi ko pa rin ito kilala. Mahirap na. Kahit pa sabihing nahuhuli nito ang loob nila mama at papa at lalo na ng pamangkin kong maliit na mabilis mauto kapag pagkain na ang pinag-uusapan. Hindi ko nga magawang sabihin sa magulang ko sa tuwing nakikita ko itong pauwi at nililibre ako ng pamasahe. Puwersahan pa ako sa pagsabay sa tricycle. Naglakad na ako patungong terminal ng tricycle. Nagsilapit ang tatlong nakatambay na driver nang makita ko. "Sasakay ka, miss?" "Opo." Dahil nakapila, sa may bandang unahan ako naglakad. Nagtatakbo ang isang driver para paandarin ng tricycle. Papasok na sana ako nang mapasingap ako sa malaking braso na humawak sa bewang ko. Kasabay ng panlalaki ng mata ko ay napangangako sa braso na maraming tattoo. "Lander?" Nagkatitigan kaming dalawa pero ito ay salubong ang kilay. "Hindi siya sasakay." Maangas na salita nito sa driver. "Ay, ba't mo naman pipigilan, boss? Pasahero ko yan." Hinagpitan ni Lander ang pagkakayakap nito sa bewang ko at buong lakas niya akong inilayo sa tricycle. "She's with me." "Anong pinagsasabi mo dyan?" Masamang tingin na ibinigay ko kay Lander. Gusto kong kumawala sa pagkakayakap ng taong ito pero para itong bato sa tigas. "Sa akin siya sasakay." Binitawan ni Lander ang bewang ko pero ang kanang kamay ko naman ang hinawakan nito nang walang permiso sa akin. "Hoy, ano ba?" Napatingin na lang ako kay Manong na napapakamot sa ulo dahil nawala ng pasahero. Ang dalawang kasama naman nito ay nagtawanan. Magkasintahan naman palang dalawa. Gustong umusok ng ilong ko. Bago pa ako makapagsalita ay hindi ko namalaya na nandito na kami sa malaking big bike ni Lander. Kinuha nito ang isang helmet. "Isuot mo." Tinignan ko siya ng matalim. "Bakit mo ito ginagawa? Close ba tayo? Alam mong may pupuntahan ako pero anong ginagawa mo? Papansin ka ba?" Mariin kong salita. Mukhang nagulat ito sa sinabi ko kaya napatigil. Pero saglit lang iyon at humarap sa akin. Nakatingala lang ako sa kanya kahit halos magrambulan na ang dibdib ko ay pinipilit kong maging matapang. Baka akalain ito na mahina ako. May spray pa naman akong dala. "Yes." Napanganga ako sa sagot nito. "Seryoso ba to o nangaasar? Wala akong panahon makapag-usap sa'yo." Tatalikuran ko na sana ito pero mabilis niyang hinuli ang braso ko. "Bitiwan mo nga ako. Ihatid na kita." Mahinahon na salita ni Lander. Hindi na. "No, ihatid kita sa ayod sa gusto mo." "Anong sa..." Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang bigla ba namang isuot sa akin ni Lander ang helmet sa ulo ko. Porsado niya itong ginagawa. Hindi naman ako nasaktan pero hindi ako natutuwa sa ginawa nito. Ilang beses kitang tinawagan at pinadalhan ng text messages pero kahit isa wala kang sagot. At ano naman? Pagtataray ko. Ang kapal ng apog nitong magreklamo kung hindi ko siya replyan. This is the consequence of not answering me. Nagulat na lang ako na bigla akong lumutang at nakita ko na lang ang sarili ko na nakaupo sa malaking big bike na nakakalula sa laki. Ito ang unang beses na makakasakay ako ng motor na sobrang laki at taas. Nakasakay na ako ng motor pero mga common lang iyon at hindi sa mamahaling motor. "Kumapit ka sa akin, lilipad tayo." Nanlalaki ang mata ko. "Abat? Hoy, ibaba mo nga ako!" Hindi ako nito pinansin bagkus nagsuot ito ng helmet na kaparehas ng suot ko. Astig itong sumakay ng motor. "Teka nga, alam mo ba kung saan ako pupunta? Ba't parang alam na alam mo?" Masyado itong padalos-dalos. "Sa pinsan ng friend mo, right? Ituro mo lang sa akin. Ako na bahala." Napanganga na lang ako sa pagkamangha. Paano nitong nalaman? Manghuhula na ba talaga ito? Magsasalita sana ako nang simulan nitong itakbo ang big bike. Namalayan ko na lang na napayakap na magkabilang kamay ko sa bewang ni Lander. Diyos ko, nawala na ang sinasabi ko sa sarili kong iiwasan ko ng taong ito. Ayoko man lokohin ang sarili ko pero hindi ko naramdaman na threat siya sa buhay ko. Napapikit na lang ako sa mabangong amoy nito kahit na may suot akong helmet. Ang sarap niya rin palang yakapin kahit na matigas ang katawan nito. Sa laki ba naman ng katawan ni Lander, pakiramdam ko ay nagkakasala ako sa mga imagination ko ngayon. Nakarating kami sa isang village pero nagpababa ako hindi eksakto sa bahay nila Drew. Mga 2 bahay pa ang layo. Paano mong nalaman na birthday party ang pupuntahan ko? Salubong ang kilay ko nang hinubad ko ang helmet. Nagkibit balikat lang ito. I can sense it. Seryoso ka sa sagot mo?
Parang gusto ko itong suntukin. Hindi nito pinansin ang sinabi ko. Nauna itong bumaba ng kanyang motor. Napasigaw pa ako nang bigla niya akong hawakan sa bewang at iangat na parang bata. Parang nag-slow motion ang kapaligiran. Nagtama ang mata namin ni Lander kahit may suot pa itong helmet. Parang kiniliti ang tiyan ko at parang nagkaroon ng umuulan na cherry blossom sa paligid. Bakit parang kinikilig ako? Ang gaan at masarap sa pakiramdam at parang ayoko nang matapos pa. Kung pwede, ayoko na talagang matapos pa. 2 oras ka lang dito, susunduin kita. Parang batas na pag-uutos dito. Ha? Nawala ang kilig ko sa katawan at bumalik sa reality. Naramdaman ko na lang na nasa semento na ang paa ko. Napalunok ako. Parang mas lalo lumakas ang kaba sa dibdib ko. You heard it. Kahit wag na. Saka bakit mo ko uutusan na 2 oras lang ako pwede? Hindi naman kita nanay. Pilit kong pinatigas ang boses para lang matakpan ang kaba sa dibdib ko. Bumaba ang tingin nito sa dala kong tote bag. Hindi ko alam kung anong nasa isip nito dahil nakatitig lang ito dito. Kaya napahigpit ang kamay ko sa tote bag ko. Habang isang kamay ko ay may hawak na helmet. Kunin mo na. Inabot ko sa kanya ang helmet kaya napabaling ito sa akin. Keep it. Gagamitin mo yan mamaya. Ano? Hindi mo ba ako narinig kanina? Hindi na naman ako nito sinagot bagkus nagpalingaling nga ito sa paligid. May ilan na dumaraang sakyan. Napasingap ako na lumapit ito ng sobrang lapit sa akin at yumuko na halos mabunggo na ang gilid ng mukha ko. I can wait for you over here. Pabulong nito na parang musika sa tenga ko kahit wala namang nakakakilig sa sinabi nito. Napatras ako. Nahihibang na ata itong si Lander. Pwede huwag ka masyado lumapit sa akin. Baka may makakita sa atin. Nag-aalala ako na baka bigla akong makita ang mga kaibigan ko at isipin nila na may namamagitan sa amin dalawa ni Lander. Hindi pa man din nila ito nakita at nakikilala pa. Sa itsura ba naman ni Lander na palaging nakaflex ang muscles at tattoo, hawan ko na lang talaga. Why? Ayaw mong may makakita sa'yo na may kasamang iba? May pinoprotektahan ka bang feelings? As far as I know, you haven't had a boyfriend yet. Munti ko nang mabitawan ng helmet sa sinabi nito. Anong pakala mo? Napaka-advance mong mag-isip. Wisit ka! Hindi ko na napigilan ang bibig ko dahil napalitan na iyon ng inis. Kung kanina ay parang umuulan ng cherry blossom sa pakiramdam, ngayon ay umuulan na ng kapangitan ni Lander. Go and walk. Enjoy your 2 hours starting now. Umayos ng pagkakatayo si Lander. Gusto kong mapalunok sa nanununtok nitong dibdib at muscles. Maangas itong sumakay sa kanyang big bike. Ang cool niyang tingnan dahil ang haba ng kanyang bias. Anong height kaya niya? Hindi ko dadalhin sa loob ang helmet mo. Baka may wala ko pa. Pilit ko na lang kinalma ang sarili. Ayoko nang masira ang araw ko dahil sa taong ito. Kung hindi lang dahil sa muscles dito, baka hanggang ngayon ay umuusok na ang ilong ko. Tinignan nito ang helmet. Are you sure? Oo nga. Nagkatitigan pa kaming dalawa. Matira matibay. Hindi ko alam kung bakit ko pa ito tinititigan ng walang dahilan. Mukhang nasukol ito kaya inabot na lang ang helmet. Okay. Inabot ko ang helmet pero naramdaman ko ang kamay nitong humaplos sa aking kaliwang braso. Magaan lang iyon at hindi nakakabastos. Bawal kang uminom kaya mag-iingat ka. Ano? Salubong na naman ang kilay ko sa kanya. Umiling na lang ito saglit. Lakad na. Matalim ko itong tiningnan at saka ako nagsimulang maglakad. Hindi ko na ito nilingon pa dahil pakiramdam ko ay nag-iinit ang likuran ko dahil sa mata ni Lander. Pasimple kong hinaplos ang buhok ko kung nagkagulo-gulo na ba. Kinapa ko ang ribbon at mukhang nasa tamang direksyon pa naman at hindi nasira dahil sa pagsuot ko ng helmet. Nang makalakad-lakad na ako ay saka ko inilabas ang cellphone at nag-chat kay Bea. Ilang segundo lang ay nagsin ito. Sa gilid lang ako ng puno nakatayo. Pansin ko na may mga sasakyan na nakapark sa bakanteng lote sa harap ng bahay ni Drew. Nasa kabilang village pa kasi nakatira si Bea. Tina! Nagtatakbong palabas ng gate si Bea. Pagkalapit nito ay niyakap agad ako. Kanina ka pa namin hinihintay sa loob. Kanina? Hindi naman ako celebrant para hintayin niyo pa. Siyempre, inaabangan ka ni Drew. Kau talaga no? Napaingos pa si Bea. Tara na nga. Napasunod na lang ako kay Bea. Napansin ko na maraming mga tao kasunod ang malakas na tugtugan. Wala talaga akong kakilala bukod kay Bea at Crystal na hindi ko pa nakikita. Pinaupo ako ni Bea sa isang round table na bakante. Kumuha ito ng panghimagas at juice at inilapag nito sa harap ko. Dito ka muna, Be. Oh, huwag mo kong iwan dito. Masamang tiningnan ko si Bea. Sandali lang, pupuntahan ko si Crystal. Nasa loob.
Saka syempre ang pinsan ko. Excited na nga na makita ka nun eh. Hindi naman nagtagal ay nakita ko na si Cristel. Tumabi pa ito sa akin habang may hawak na wine. Ang aga naman yan. Nguso ko sa hawak ni Cristel. Ano ka ba? Wine lang yan. Warm up pa lang ang ginagawa ko para mamaya ng totoong labanan. Sabay tawa nito. Tiningnan ko si Cristel. Hindi na ako nagkomento pa dahil mukhang enjoy naman siya sa ginagawa niya. Ang dami gwapo dito, Tina. Patingin-tingin sa paligid si Cristel. Ewan ko sa'yo, bilis talaga makakita ng mata mo pag gwapo no? Kumalakhak lang si Cristel. Natural, tao tayo Gwapo is life. Iniba ko na lang ang paningin ko. Mabuti na lang talaga at hindi kami sa gitna nakaupo at dito lang kami sa may gilid katabi ng mga halaman. Maya-maya pa ay naramdaman ko ang pag-vibrate ng cellphone ko. Kukunin ko na sana iyon nang marinig ko ang boses ni Bea. Si Drew na malawak ang pagkakangiti. Guwapo ito at ang linis niyang tingnan. Sa bagay, engineer kasi kaya palaging malinis. Hey Tina, thanks for coming. Lumapit agad si Drew sa akin. Happy birthday, Drew. Napatayo ako imbis na shake hands lang ang gagawin ko. Inagulat ako nang bumeso ito sa akin. Hindi ko na lang iyon binigyan pansin at baka sabihin ng mga nakakita sa akin ay ang OA ko. Nginitaan ko ito at inabot ang regalo ko. Nagningning pa ang mga mata ni Drew. Masaya nitong inabot ang regalo ko sabay hawak sa kamay ko. Wow, I didn't expect that you would give me a gift. It really means a lot to me. Thank you, Tina. Welcome. Ngiti ko sa kanya. Nangingitian si Bea at Cristel na parang kinikilig at ang ibang bisita na nakatingin sa amin. Pasimple akong kumuwala sa pagkakahawak nito sa kamay ko. Naupo ako at tinabihan pa talaga ako ni Drew. Kung hindi lang nito birthday ay lumipat na ako ng ibang upuan. Panay din ang kwentuhan nila ni Cristel at Bea. Nakita ko sa Dre na may kasama mga tropa. Nagsibati sa birthday boy pero hindi pa rin umaalis sa tabi ko si Drew. At ang awkward sa totoo lang. Ipinakilala din ako sa magulang ni Drew at mukha naman silang mababait. You look nice and beautiful, Iha. Nakangiti na ani ng tita ni Bea. Thank you po, tita. Ngiti ko kahit nahihiya ako. Umalis ang tita ni Bea matapos maglagay ng pagkain sa aming table. Marami iyon, habang si Cristel naman ay panay ang kain ng pulutan habang umiinom na ng beer. Umalis si Drew sa tabi ko nang may dumating pang ibang mga bisita kaya nakahinga ko ng maluwag. Taningnan ko si Bea na mukhang hindi mapakali sa akin na uupuan. Bakit? Tanong ko dito. Nakasimangot itong sumagot. Wala pa si Neil, pero on the way na daw siya. Napabuntong hininga pa ito na akala mo ay may malaking problema. Yung crush mo pala. In fairness, ang gwapo ni Neil. Singit ni Cristel. Taningnan ito ni Bea. Natural, hindi ko siya magugustuhan kung ligwak siya. But bukod sa gwapo siya, napaka-gentleman pa. Hindi na ako nakisali sa usapan ng dalawa kong kaibigan. Bahala na sila. Kumakain ako at saka ko naalala ang cellphone ko kaya kinuha ko agad ang tote bag ko. Nagsulubong ang kilay ko dahil sa maraming text messages ni Lander. Kahit hindi ko naman isave ang number nito sa contacts ko ay super obvious naman na siya iyon. Ayos ka lang ba dyan? Huwag kang hiwalay sa mga kaibigan mo para hindi ka maiwan. Huwag kang iinom. Bawal ka pang malasing. You are too young for that. Salubong ang kilay ko kasabay noon ang pag-iinit ng tiyan ko na parang kinikiliti. Lakas naman itong magbawal sa akin. Hindi naman kami close. Makasabi ng bata pa ako para malasing Usong-uso naman na ngayon ng maraming kabataan na umiinom. Saka, ba't niya ba ako inuutusan? Siya nga hindi ko alam kung ilang taon na kahit hindi ko tanungin mukhang gurang na. Oh my God! Tili ni Bea. Napatingin ako dito nang bigla itong tumayo at ganoon na rin si Cristel. Oh, si Neil yun na. Si Cristel. Umalis si Bea habang nakasunod sa kanya si Cristel. Sunundan ko ng tingin ang dalawa. Nakita ko sa Drew na masayang sinalubong ang bagong dating na bisita na Chuck, iyon na si Neil dahil mabilis na nakalapit doon sa Bea na mukhang kilig na kilig. Pinapanood ko na lang ang mga ito habang kumakain ako. Mas masarap palang kumain. Hindi na ako nagulat nang kinakausap na ito ni Bea habang palapit sila sa table namin. Neil? This is my friend and classmate also. Her name is Tina. Pagpapakilala ni Bea sa akin. Mukhang nagulat ang lalaki pagkakita sa akin pero hindi ko na lang binigyan pansin iyon. Hello, I'm Neil. Inabot nito ang kamay. Hi, nakipagkamay na rin ako. Totoo nga na gwapo si Neil. Matangkad at malinis tingnan na tulad kay Drew pero mukhang mas mature nga lang itong si Neil. Mabilis akong kumuwala sa kamay nito nang makita kong doon nakatingin ang mata ni Bea. Alam kong gusto niya ito kaya mag-a-adjust ako para hindi magselos ang kaibigan ko.
Umupo sa kanan ko si Cristel habang katabi nito si Bea at si Neil naman ay katabi nito kaya halos katapat ko. Si Drew naman ay hinugot ng kanyang mga bisita. Mabuti naman dahil hindi ko gusto na tumatabi-tabi ito sa akin. You look familiar to me. Salita ni Neil habang nakatingin sa akin. Napatigil ako sa pag-inom ng juice. Ha? Pagtataka ko dahil first time ko lang naman na nakita at nakilala ngayon si Neil. Bakit familiar? Nakita mo na si Tina? Tanong ni Cristel. Si Bea naman ay saglit na napatingin sa akin at sa katabi nito. Ito ngayon nakatutok ang mata. Yeah, wait. Iniisip ko kung saan ko siya nakita. Inilagay ni Neil ang kanyang hintuturo sa baba na parang nag-iisip. Gumagala ka siguro lately. Desmond, no? Ikaw ha, ganyan ka na. Hindi ka namin mayaya ni Bea sa galaan pero ikaw nagsusulo. Panunukso ni Cristel sa akin sabay tawa. Sinamaan ko ng tingin si Cristel. Hindi ako natutuwa sa biro nito. Dahil totoo naman yun. Sagot ko. Oh, lumapit ang mukha ni Cristel sa akin tenga at bumulong. Sino yung guy na yun? Bahagyang nalaki ang mata ko kahit hindi idiretso ni Cristel ang tanong nito pero may laman iyon. Yes, I remembered it. Biglang salita ni Neil kaya lahat kami inapabaling dito. Dinukot sa bulsa ni Neil ang kanyang latest iPhone habang si Bea naman ay nanghahaba ang leeg kakasilip sa phone ni Neil. Pati ako'y na-curious kay Neil habang si Cristel naman ay panay ang tudyo. Pinipigilan ko lang ang sarili ko na wag maasar ng husto dito. Here. Napasingap si Bea at napahawak sa kanyang bibig na mukhang gulat na gulat. Iniharap ni Neil ang kanyang iPhone sa aming harapan. Hala, shucks! Gulat ni Cristel. Ilang sandali akong nagulat. Paano kung nagkaroon ng picture nila mama at papa? Napabalik ang tingin ko kay Neil. Iniharap nito ang kanyang phone. It happened last week. Hindi ko inaasahan na si Neil pala ikinukwento nung nakaraan nila mama na anak ng kanyang kumari na galing Italy. Tinanong ko kung paano ako naging familiar sa kanya dahil hindi pa naman kami nagkikita. Yun pala ipinakita ni papa ang picture ko sa cellphone na gamit nito. Naging maayos at masaya naman birthday boy na si Drew. Kahit anong alok sa akin na uminom ay malakas akong tumanggi. Naiinis ako sa attitude ngayon ni Cristel na kakaiba pala ako makainom. Naging maharot ito sa ibang bisita ni Drew. Hindi na ito nakitable sa amin dahil sa iba na ang gusto. Ayos lang naman dahil mukhang enjoy siya. Matanda na rin naman na siya. Okay ka lang ba dito, Be? Tanong sa akin ni Bea. Oo naman. Ngiti ko sa kanya. Umalis na rin kasi sa table namin si Neil dahil nakaupo na ito sa ibang bisita ni Drew kaya dalawa na lang kami ni Bea. Madilim na rin pero tuloy-tuloy pa rin ang kantahan at inuman. Mabuti na lang talaga at hindi ako iniiwanan ni Bea. Kanina ko pa rin nararamdaman ang pag-vibrate ng cellphone ko pero hindi ko pinapansin dahil sa lakas ng kantahan. Nagulat ako sa paglapit ng isang kasambahay sa akin. Excuse me po ma'am, may naghihintay po sa iyo sa labas. Kunot-no ako. Sino po? Tanong ko. Hindi ko po natanong ang pangalan ma'am pero boyfriend mo po ata? Napasinghap ako at mabilis na dumapo ang mata sa kaibigan kong si Bea. Mabuti na lang at hindi ito nakikinig sa amin dahil ang mata nito ay nakatutok sa kabilang grupo na nagiinuman kasama si Neil. Labas na lang po kayo ma'am at baka magalit pa. Nagpaalam na si Manang sa akin. Bigla ko tuloy kinuha ang cellphone ko sa trolley bag. Halos manginig ang kamay ko sa napakaraming missed calls and messages ng walang iba kundi kay Lander. Magbabahan niyo lang ako, Tina. Biglang tayo ni Bea. Okay lang ba na iwan kita dito? Tumango ako at pilit na ngumiti. Oo naman, no problem. Iniwan na ako ni Bea habang ang maraming tao ay busy sa kasiyahan. Si Cristel ay nandoon na kasama ni Dre, habang si Neil at Drew ay magkasama din sa table. Isunuot ko sa balikat ang tote bag. Lalabasin ko lang saglit si Lander. Wala namang nakapansin sa akin hanggang sa makalabas ako ng gate. Lumingon-lingon ako para hanapin si Lander pero hindi ko ito makita kaya naglakad-lakad ako. Lumagpas na ako sa isang nakaparadang pick-up at gulat akong nakita si Lander na nakaupo sa sementong bato habang naninigarilyo na akala mo ay malalim ang iniisip. Napalakad ako ng mabilis para lapitan ito. Bawal yan, Yossi boy! Salita ko. Napahinto sa paghit-hit si Lander at mabilis na lumingon ito sa akin. Katabi lang nito ang kanyang big bike. You here? Mangas itong tumayo. Kumitit muna ito ng sigarilyo sabay hagis sa malayo. Gusto kong ma-turn off sa paninigarilyo nito pero hindi ko magawa. Lumagpas ka na ng 2 oras. 3 pa nga. And so, napaatras ako ng konti nang lumapit ito sa akin. Halos maduling ako nang ilapit nito ang mukha sa akin. Langhap ko tuloy ang amoy ng sigarilyo nito.
Ano bang ginagawa mo? Bigla akong kinabahan sa ginawa nito. Mabuti na matindi ko uminom. Lumayo ka nga, umuyosi ka. Ilang segundo kami nagkatitigan sa pamamagitan ng ilaw ng poste at halos malunod ang puso ko sa magandang mata ni Lander. Sorry. Mahina itong tumawa at umayos ng pagkakatayo. Let's go. Bago pa tayo mapagalitan sa inyo. Ano? Huwag ka nang panayang tanong. Ay ano ba? Nagulat ako sa paghawak nito sa braso ko. Nakita ko na lang ang sarili ko na binubuhat ni Lander na parang papel para iupo sa kanyang big bike. Ako na magsusuot para hindi ka na mahirapan. Wala na akong nagawa dahil naisuot na ni Lander ang helmet sa ulo ko. Sandali, ba't ako uuwi? Hindi pa ako nakakapagpaalam sa mga kaibigan ko. Asar ko itong sinuntok sa matigas at malapad nitong likuran. Bingi ata itong si Lander dahil hindi pinansin ang sinabi ko. Mukhang hindi rin ininda ang pagsuntok ko sa likuran nito. Kumapit ka sa akin. Lilipad tayo, baby. Ano sabi nito? Baby?